Sa simula ng pelikula, ipinakikita sa atin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Doman. Kilala siya sa kanilang nayon bilang isang taong iginagalang. Isang araw, may isang trahedyang naganap. Si Doman ay pinatay ng isang hindi kilalang tao. Ang kanyang anak na si Matthew ay dumaan at nasaksihan ng pangyayari. Siya ay umiyak ng buong buo sa pag-unawang ngayon ay mag-isa na lamang siya sa mundo. Hindi nagtagal, dumating si Robert, isang matagal ng kaibigan ni Doman. Kahit wasak ang kanyang damdamin, pinilit ni Robert na maging matatag at aliwin si Matthew. Mula noon, matapos ang pagpanaw ng ama ni Matthew, nagpasya si Robert na alagaan si Matthew na parang sarili niyang anak. Pagdating sa bahay, ang kanyang asawa na si Amanda at ang kanilang anak na si Mika ay tinanggap si Matthew ng may buong pagmamahal. Sa halip na makaramdam ng selos, tunay na masaya si Mika sa presensya ni Matthew sa kanilang pamilya dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kapatid. Mabilis lumipas ang panahon, at sila ay naging mga binata't dalaga at bagong nagtapos bilang mga Bachelor of Law na may magagandang marka. Labis na natuwa ang kanilang mga magulang at ipinagdiwang ang pagtatapos ng kanilang mga anak sa bahay. Lumaki si Mika bilang isang napakagandang dalaga. Dahil sa madalas na pagsasama, unti-unting naramdaman ni Mika na siya ay nahuhulog ang loob kay Matthew na mula noon ay palaging mabait sa kanya. Sa huli, naglakas loob siyang magtapat sa kanyang ina at inamin na mahal niya si Matthew. Hindi tumutol si Amanda sa sinabi ng kanyang anak. Isa pa, mabuting bata rin naman si Matthew, ngunit sa kabilang banda, hindi sang-ayon si Matthew sa nararamdaman ni Mika. Sa kabila ng pagtanggi, hindi natakot si Mika. Sa halip, lalo pa siyang naging agresibo at siya mismo ang umuna. Kahit na abala ang paligid noon, sa kabutihang palad, naging maganda ang kinalabasan at matapos umalis sa kafe, nagtungo sila sa isang hotel upang ilabas ang kanilang uhaw sa isa't isa sa kauna-unahang pagkakataon. Kinaumagahan, sabay silang umuwi. Pagdating sa bahay, galit sina Amanda at Robert dahil hindi umuwi ang dalawa magdamag, ngunit ipinaliwanag nila na may proyekto sila sa bahay ng kaibigan at doon nagpalipas ng gabi. Sa kabutihang palad, naniwala ang kanilang mga magulang, lumipas ang mga araw, at nagsimulang humingi si Mika ng kasiguruhan mula kay Matthew tungkol sa kanilang relasyon. Gusto ni Mika ng isang opisyal na relasyon na alam ng lahat. Ngunit sinabi ni Matthew na hindi pa siya handang pag-usapan ito, lalo na kay Robert na kanilang ama, kaya humingi siya ng panahon kay Mika. Pumayag si Mika sa kahilingan ni Matthew, ngunit may kondisyon na huwag itong magtagal. Mula noon, lalo pang naging agresibo si Mika, kahit sa bahay, palagi niyang hinihila si Matthew upang makipagtalik sa kanya. Ngunit madalas tumanggi si Matthew dahil ayaw niyang ipagsapalaran na malaman ito ni Robert, ang kanilang ama. Isang umaga, ikinwento ni Matthew na mayroon siyang job interview sa isang law firm. Nang marinig ito, ipinakilala ni Robert si Matthew sa kanyang mga kasamahan sa opisina at humingi ng pahintulot upang makapag-intern si Matthew sa kanila. Dahil pala kaibigan si Matthew, tinanggap niya ito. At kinansela ang interview niya sa ibang opisina. Kinagabihan, nag-usap sina Robert at Matthew, na pag-usapan nila si Doman, ang yumaong ama ni Matthew. Lumalabas na ang sanhi ng pagkamatay ni Doman ay isang alitan sa lupa. May malawak na lupain si Doman sa tabi ng ilog na balak tayuan ng proyekto, ngunit tumanggi siya. Dahil dito, pinuntahan siya ng mga hindi kilalang tao at naganap ang trahedya, sinabi ni Robert. Na matagal na silang magkaibigan ni Doman, kaya itinuring na rin niyang anak si Matthew, ngunit hindi basta naniwala si Matthew. Pakiramdam niya ay may mas malalim at mas mapakinabangang dahilan ang relasyon ni na Robert at Doman. Naaalala rin niyang minsan ay nakita niya ang kanyang ama at si Robert na may ginagawang kaina-hinala. Napagtanto ni Matthew na mabuti si Robert sa kanya dahil ginagawa siyang kapalit ng kanyang ama. Bilang pasasalamat, kung nais pa rin yun ni Robert, handa siyang gawin ito. Nang marinig ang sinabi ni Matthew, nanahimik lamang si Robert. Lumabas ang katotohanan na si Robert ay isang lalaking may lihim. Ang relasyon niya kay Amanda ay panlilinlang lamang, maging noong gabing hiningi ni Amanda ang atensyon niya. Tinanggihan siya ni Robert dahil abala ang isip niya kay Matthew. Kinabukasan, habang nagdadala ng pagkain para kay Mika, muling tinanong ni Mika ang sagot tungkol sa kanilang relasyon. Umaasa talaga si Mika kay Matthew. Sinabi ni Matthew na mahal din niya si Mika. Ngunit dahil kagabi lamang ay sinabi ni Robert na itinuturing na niya si Matthew bilang anak, pakiramdam niya ay hindi pa tamang oras upang ipaalam ito kay Robert. Humingi siya muli ng dagdag na panahon upang makahanap ng tamang tiyempo. Makalipas ang ilang araw, lalong naging malapit ang relasyon ni na Robert at Matthew, lalo na't magkasama na silang nagtatrabaho sa opisina ni Robert. Isang araw, sinabi ni Amanda na alam niyang nagmamahalan sina Matthew at Mika.
Sinusuportahan niya ang kanilang relasyon at sinabing normal lamang ito. Hinikayat din niya si Matthew na magbigay ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, dahil patuloy na iniisip si Mika, pinuntahan ni Matthew si Mika sa kanyang silid. Sinabi ni Matthew na ayaw niyang masaktan si Robert kung malalaman ang kanilang relasyon. Nagalit si Mika sa narinig. Para kay Mika, mas iniisip ni Matthew ang damdamin ni Robert kaysa sa kanya. Mahal talaga siya ni Matthew ngunit siya ay nakulong sa isang napakahirap na sitwasyon. Upang patunayan ang kanyang nararamdaman, niyaya niya si Mika na makipagtalik, at tulad ng isdang binigyan ng pusa, agad itong tinanggap ni Mika. Ngunit matapos yun, nahuli ni Robert si Matthew na palabas ng silid ni Mika. Mukha itong balisa. Mula roon, naghinala si Robert na may namamagitan sa kanila. Ilang araw ang lumipas, sa opisina, dahil sa inis kay Matthew, binigyan siya ni Robert ng sunod-sunod na trabaho. Nainis si Matthew at nagsimula silang magtalo. Bagamat nagkaroon ng tensyon, kalaunan ay nauwi pa rin ito sa pakikipagtalik nilang dalawa. Mula noon, bumuti muli ang pakikitungo ni Robert kay Matthew at tuwing may pagkakataon ay muli silang nagsasama. Ilang araw ang lumipas, nagulat ang lahat nang ipahayag ni Mika na siya ay buntis matapos ang pagtatalik nila ni Matthew nang walang proteksyon. Pinilit ni Amanda si Robert at sinabing ang tanging paraan upang takpan ang kahihiyan ay ang ipakasal sina Mika at Matthew. Ngunit sa sandaling yun, walang maisagot sina Matthew at Robert. Kinabukasan, lalo pang lumala ang problema nang makita ni Mika sina Robert at Matthew na magkasama sa harap ng libingan ni Domang. Nadurog ang kanyang puso, sinubukan ni Matthew na habulin at ipaliwanag ang lahat. Ngunit binaliwala siya ni Mika at umalis. Isinumbong ni Mika kay Amanda ang lahat ng kanyang nakita. At nagalit si Amanda kay Robert. Sinabi ni Amanda na matagal na niyang alam ang lihim ni na Robert at Domang. Ngunit pinili niyang magpatawad dahil patay na si Domang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang magpatawad at nais na niyang maghiwalay sila ni Robert. Kinabukasan, pinuntahan ni Matthew si Amanda at humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Hiniling ni Amanda kay Matthew na pasayahin si Mika. Iyon lamang ang hiling niya. Hinimok niya si Matthew na pakasalan si Mika sa ibang bansa dahil mas madali ang mga kinakailangan doon. Nangako si Matthew na pasasayahin niya si Mika. Makalipas ang ilang panahon, hinarap ni Matthew si Robert at humingi ng tawad at sinabing nais na niyang tapusin ang kanilang relasyon. Tinanggap ito ni Robert at sinabi niyang ang kaligayahan na lamang ni Mika ang kanyang nais. Pinagpala na rin niya ang relasyon ni na Matthew at Mika. Kinagabihan, dahil sa matinding iyak kay Amanda at Mika, nagpasya si Robert. Nawakasan ang kanyang buhay. Kinabukasan, isinagawa ang libing ni Robert na dinaluhan ni na Amanda, Mika, Matthew, at ilang kasamahan sa trabaho. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang pagpanaw ni Robert, formal nang isinapubliko ni na Matthew at Mika ang kanilang relasyon. Nabuhay sila ng masaya at marami sa yaman na iniwan ni Robert. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.